Noong Agosto 2024, yumanig sa komunidad ng mga OFW sa Ontario, Canada ang pagkakaaresto sa mag-asawang Pilipino na sina Juvie at Lloyd Maputol. Si Lloyd, isang registered practical nurse, at si Juvie, isang personal support worker, PSW, ay inakusahan ng pagnanakaw ng halos 1 million Canadian dollars mula sa isang 80 anyos na senior citizen na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding galit dahil ang mag-asawa ay kilala sa social media bilang mga ehemplo ng tagumpay at kasipagan. Ang tanging hangad ng biktima na si Rachel ay ang magkaroon ng payapang pagtanda sa tulong ng isang taong mapagkakatiwalaan. Sa kabilang banda, ang mag-asawang Maputol ay nagnanais ng mabilis na yaman at marangyang imahe na maipagmamalaki nila sa social media at sa kanilang mga kamag-anak sa Bohol. Nais nilang patunayan na ang kanilang diskarte at sipag ay nagbunga na ng sapat na yaman upang makabili ng sariling farm kahit na ang pondong ginagamit nila ay nagmula sa masamang paraan. Sapat ba ang ambisyon na makaangat sa hirap upang pagtaksilan ang tiwalang ibinigay ng isang mahinang matanda? Ano ang gagawin mo kung malaman mong ang galanting kamag-anak mo sa Bohol ay nagpapakasasa pala sa perang ninakaw mula sa isang inosenteng pasyente sa Canada? Paano haharapin ng komunidad ng mga Pilipino ang kahihiyang idinulot ng mag-asawang tinitingala noon bilang success story? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang kwento ng trahedya sa reputasyon ng mga Pilipino sa Canada ay nagsimula sa isang pangarap na binuo mula sa pagsisikap ni Lloyd Maputol na nag-ugat sa probinsya ng Bohol. Bilang isang bansang kilala sa pagpapadala ng mga dekalidad na healthcare workers, ang Canada ay naging bukas na pinto para sa mag-asawa. Si Lloyd ay nagsimula bilang isang registered nurse sa Pilipinas, nagtrabaho ng ilang taon sa Saudi Arabia, at kalaunan ay nakarating sa Canada noong 2018. Sa kanyang mga unang taon, ipinakita niya ang tipikal na sipag ng isang Pinoy, naglingkod bilang marketing director bago bumalik sa pagiging nurse sa Michael Garron Hospital. Sa kabilang banda, si Juvie ay pumasok bilang isang personal support worker, isang trabahong itinuturing na backbone ng pangangalaga sa mga matatanda sa Canada. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng isang anak at isang imahe ng perfect family na laging masaya at matagumpay sa kanilang mga travel posts at restaurant dates sa Ontario. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito ay may namumuong madilim na plano na uminog nang makuha ni Juvie ang tiwala ni Rachel, ang 80 anyos na senior citizen na kanyang inaalagaan. Dahil sa pagiging straightforward at maalagang Pinoy, naging kampante ang matanda at ang pamilya nito na si Juvie ang tamang tao para sa kanila. Ibinigay nila kay Juvie ang susi hindi lamang ng kanilang tahanan kundi maging ang access sa kanilang pinansyal na buhay dahil sa tiwalang nabuo sa loob ng mahabang panahon ng pagseserbisyo. Ayon sa York Regional Police, ang mag-asawa ay hindi lamang basta nagnakaw dahil sila ay nagsagawa ng isang sopistikadong panloloko na tumagal ng maraming buwan. Habang si Juvie ang inside person na nagmamanipula sa matanda, si Lloyd naman ang nagsilbing katuwang sa paglilipat at paggamit ng pondo sa kanilang sariling account. Ang kanilang diskarte ay ang unti-unting pag-access sa bank account ni Rachel habang ito ay nasa ilalim ng kanilang kalinga. Dahil ulyanin na ang matanda, hindi nito agad napapansin ang mga maliliit na pagbabago sa kanyang balanse sa bangko. Sa bawat withdrawal na ginagawa ni Juvie, unti-unting lumalaki ang kanilang kumpiyansa na hindi sila mahuhuli. Ang pagnanais nilang maging big time sa mata ng mga taga-Bohol ang naging mitya ng kanilang pagkakalantad sa publiko. Sa bawat uwi nila sa Pilipinas ay nagpapakita sila ng labis na kagalantehan na tila ba wala silang inaalalang problema sa pera. Bumili sila ng sariling farm sa Sierra Bolones sa Bohol at nag-sponsor pa ng mga volleyball at basketball tournaments para sa mga kabataan doon. Nagpamigay sila ng mga sako-sakong itlog at laging may lechon sa bawat okasyon ng kanilang pamilya.
Sa social media, madalas mag-post si Lloyd ng mga motivational quotes tungkol sa financial literacy at financial freedom, habang ang katotohanan ay nagmumula ang kanilang yaman sa perang ninakaw sa isang mahinang pasyente. Ang bawat post nila na may caption na "Where God guides, He provides" ay naging direktang pambabastos sa katotohanan ng kanilang ginagawa dahil ang bawat sentimo ay galing sa panlilinlang. Noong Agosto 2024, ang York Regional Police ay nagsagawa ng malalim na investigasyon na nagresulta sa pagbagsak ng kanilang fairy tale na buhay sa Canada. Natuklasan na halos $1,000,000 ang nawala sa account ng matanda sa loob ng panahon na si Juvie ang nag-aalaga dito. Nang tingnan ng mga autoridad ang mga CCTV sa bangko at security footage sa mga ATM, kitang-kita ang mag-asawang maputol na nag-withdraw ng pera gamit ang card ni Rachel sa iba't ibang lokasyon. Ang ebidensya gaya ng bank trails at digital footprints ay naging huling pako sa krus para sa kanilang depensa sa korte. Nang ilabas ng pulisya ang kanilang mga mugshot, gumuho ang mundong binuo nila sa internet at napalitan ito ng matinding panghuhusga. Ang mga Pilipino sa Canada ay nagpahayag ng matinding diskriminasyon at galit dahil nadamay ang reputasyon ng mga marangal na manggagawa sa ibang bansa. Isang kababayan natin sa Canada ang nagbahagi na tinawag siyang magnanakaw ng kanyang kapitbahay dahil lamang sa balitang ito na kumalat sa mga local news. Ang bawat testimonya sa korte ay nagpapakita ng isang mag-asawang hindi marunong makontento sa kanilang marangal na sahod bilang nurse at PSW. Ang prosecutor ay nanatiling matatag sa pagsasabing ang ginawa ni Juvie at Lloyd ay isang anyo ng premeditated fraud na udyok ng purong kasakiman at maling ambisyon sa buhay. Ang malaking pagbabago sa buhay ng mag-asawang maputol ay isang masakit na transformasyon mula sa pagiging influencers patungo sa pagiging biktima ng sarili nilang kasakiman. Si Lloyd na dating tinitingala dahil sa kanyang mga motivational videos ay biglang naging sentro ng pambabatikos at kahihiyan sa buong mundo. Ang kanyang social media account na puno ng payo tungkol sa diskarte ay dinagsa ng mga galit na kababayan na nagsasabing ang kanyang diskarte ay panlalamang sa kapwa. Mula sa pagiging boses ng inspirasyon, siya ay naging muka ng nuknukan ng kasakiman sa mata ng mga Pilipino at Canadians. Ang imahe ng kanilang pamilya na perfect ay tuluyan ng nabura at napalitan ng katotohanang sila ay nakakulong habang gumugulong ang kaso. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagbabagong ito ay ang katotohanang ang kanilang anak ay kailangang lumaki na may mga magulang na may bahid ng krimen ang pangalan. Ang pangarap nilang magandang kinabukasan para sa bata ay nabulag ng kanilang kagustuhang magpakitang tao sa kanilang mga kamag-anak sa Bohol. Mula sa marangyang bahay sa Ontario at malawak na farm sa Sierra Bulones, ang kanilang pamilya ay posibleng humarap sa deportasyon pabalik ng Pilipinas. Ang lahat ng assets na kanilang naipundar gamit ang nakaw na pera ay maaari ring i-freeze o kumpiskahin ng mga autoridad bilang kabayaran sa biktima. Ang change na ito ay naramdaman din ng buong komunidad ng mga OFW dahil maraming mararangal na healthcare workers ang ngayon ay kailangang magpaliwanag sa kanilang mga employer dahil sa stigma na iniwan ng mag-asawang maputol. Ang huling malaking pagbabago ay ang naging kinalabasan para kay Juvie na mula sa pagiging isang pinagkakatiwalaang PSW ay naging isang bilanggong hinahamak ng lipunan. Ang kanyang kayabangan sa social media at ang mga post ng kanilang pagbabakasyon ay napalitan ng katahimikan sa loob ng selda kung saan wala silang pagkakataon para sa marangyang buhay. Ang bawat uwi nila sa Pilipinas noon na puno ng palakpakan at hiyawan ng kagalakan ay napalitan ng panunumbat mula sa mga taong nadismaya sa kanilang ginawa. Ang hatol ng batas sa Canada ay naging hudyat ng kanilang tuluyang pagbagsak mula sa pedestal na kanilang kinatatayuan bilang mga big-time na OFW. Wala silang magagawa kundi harapin ang bawat kasong isinampas sa kanila habang ang kanilang dangal ay tuluyan ng nadungisan sa harap ng publiko.
Ang kaso ni na Juvie at Lloyd Maputol ay humantong sa isang pinal na pagkakadakip at pagsasampa ng patong-patong na kaso gaya ng fraud over ₱5,000, theft over ₱5,000 at possession of property obtained by crime. Ang naging resulta ng investigasyon ng York Regional Police ay nagdala ng isang uri ng closure para sa pamilya ni Rachel. Bagamat ang halos ₱1,000,000 na nawala ay mahirap nang maibalik ng buo dahil nagamit na ito sa kanilang mga ari-arian sa Pilipinas. Ang resolusyong ito ay bunga ng matibay na paninindigan ng mga awtoridad sa Canada na hindi hinayaan na makalusot ang mga mapagsamantala sa kanilang healthcare system kahit pa subukan nilang itago ito sa likod ng mga investment at side hustles. Para sa biktima, ang katarungan ay nakamit ng ilantad ang tunay na mukha ng mag-asawa sa publiko at sa mga international news outlets. Ang desisyon ng korte na posibleng humantong sa habambuhay na pagkakait ng citizenship o deportation order ay nagsisilbing babala na ang bawat aksyon ay may kaukulang pananagutan sa ilalim ng Canadian law. Ang pagtatapos ng kanilang financial freedom na galing sa masama ay naging hudyat din para sa mga kamag-anak sa Pilipinas na huwag basta-basta tumanggap ng tulong nang hindi inaalam ang tunay na pinagmulan nito dahil maaari silang madamay sa mas malaking gulo. Sa huli, ang batas sa Canada ay nanatiling matatag sa pagprotekta sa mga senior citizen laban sa mga abusadong tagapag-alaga na ginagamit ang kanilang propesyon para sa sariling interes. Ang naging kinalabasan ng trial ay magsisilbing malaking aral na ang pera ay hindi kailanman magiging higit sa integridad ng isang tao. Napakahalaga na maunawaan ng lahat na ang pagkakakulong ni na Lloyd at Juvie ay hindi lamang tungkol sa nawalang pera kundi tungkol sa pagtraidor sa tiwala ng isang taong hindi na kayang protektahan ang sarili. Ang resulta ng kasong ito ay nagpapakita na kahit gaano ka pa kagaling magtago o kahit gaano pa karami ang iyong followers sa social media, ang katotohanan ay laging mananaig sa huli. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. At ngayon ay kailangang pagbayaran ng mag-asawa ang bawat sentimong kinuha nila sa matanda sa pamamagitan ng pagkawala ng kanilang kalayaan at ang posibleng pagkakahiwalay sa kanilang sariling anak. Ang katarungan para kay Rachel ay simbolo rin ng pagbawi sa dangal ng mga Pilipino na pilit dinungisan ng mag-asawang ito sa loob ng maraming taon ng kanilang panloloko. Habang sila ay naghihintay ng pinal na hatol sa loob ng rehas, ang komunidad naman ay umaasa na ito na ang huling beses na may kababayan tayong masasangkot sa ganitong uri ng karumaldumal na krimen sa ibang bansa. Ang kwento ni na Juvie at Lloyd ay isang napakasakit na paalala sa atin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng farm, dami ng lechon, o sa garbo ng handaan sa probinsya kundi sa katapatan ng iyong pagkatao sa gitna ng mga tukso. Mahalagang matutunan nating huwag maging bulag sa mabilis na pera at laging isipin na ang bawat sentimong hindi galing sa iyong tapat na pagod ay may kaukulang karma na darating sa tamang panahon. Ang tunay na diskarte ay ang pagtatrabaho ng marangal upang ang iyong pamilya ay lumaki na may taas noong dignidad kahit saan mang panig ng mundo ka mapadpad. Ang kasakiman ay isang lason na kung hindi natin aagapan ay kayang pumatay ng reputasyon na binuo mo sa loob ng maraming dekada ng pagsisikap at pagtitiis sa ibang bansa. Dapat nating laging tandaan na ang bawat aksyon natin ay may kaukulang pananagutan sa harap ng tao at lalo na sa harap ng may kapal na nakakakita sa ating bawat galaw kahit sa pinaka madidilim na sulok ng ating plano. Walang anumang blessing ang hihigit sa kapayapaan ng loob na nakukuha sa paggawa ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga taong walang kalaban-laban gaya ng mga matatanda na naghahanap lamang ng kalinga sa huling yugto ng kanilang buhay. Sana ay magsilbi itong babala sa lahat ng ating mga OFW na ang integridad ay ating pinakamalaking kayamanan na hindi kailanman matutumbasan ng anumang halaga ng dolyar. Huwag nating hayaan na ang ating pagnanais na makaangat sa buhay ay maging dahilan ng ating tuluyang pagbagsak at pagkawala ng respeto ng ibang lahi sa ating bansa.
Ang tunay na kayamanan ay ang pagtulog ng mahimbing sa gabi dahil alam mong wala kang naagrabyadong tao at ang iyong kinikita ay bunga ng iyong malinis na serbisyo. Sa huli, ang kwento ni na Juvie at Lloyd ay hindi lamang kwento ng krimen kundi kwento ng nawalang dangal dahil sa maling prioridad sa buhay. Nawa ay maging mapanuri tayo sa mga success stories na ating nakikita at lagi nating piliin ang tamang landas kahit gaano pa ito kahirap o katagal marating.